Ang yaman siya. Sa pagiging prangka ni Mateo, tinanong niya, bakit mo ako tinawagan? Sinabi ni Yuri na gusto niyang humingi ng tawad dahil tinawag niya si Soa noong gabing iyon. Hindi niya alam na si Soa ay ex-girlfriend ni Mateo. Humingi rin ng tawad si Mateo, sinasabing alam niyang hindi sinasadya ni Yuri. Ang hiling ni Yuri pagkatapos, tinanong ni Yuri kung balak ni Mateo bumalik sa kolehiyo sa susunod na semester, ngayong tapos na ang kanyang serbisyo militar. Sinabi ni Mateo na oo. Binanggit ni Yuri na marahil ay magiging magkaklase sila. Mukhang interesante ito. Bigla, sinabi ni Yuri na may gusto siyang ipakiusap kay Mateo. Umupo ng maayos si Mateo, nagtatanong kung bakit bigla siyang nagiging mahiyain. Magpapahayag ba siya ng nararamdaman? Diyos ko, hindi alam ni Mateo kung ano ang sasabihin. Tatanggihan ba niya o tatanggapin? Ang problema, sobrang ganda ni Yuri para tanggihan. Diyos ko, ganito ba talaga ang nangyayari? Pero sa huli, inamin ni Yuri na gusto lang niyang humingi ng tulong sa pagbili ng bagong telepono dahil natatakot siyang maloko. Napagtanto ni Mateo na masyado siyang nag-isip ng malayo. Pumayag siya, pero sinabi niyang hindi siya mahusay pagdating sa gadgets. Ngumiti si Yuri. Basta nandyan ka, sapat na iyon. Sa isip ni Mateo, si Paulo ang perpektong tao para rito. Ang tarantado ay bumibili ng lahat ng bagong telepono at gadget sa merkado. Pagdating sa tindahan ng telepono, agad na pumasok si Yuri at tinanong kung mayroong Samsung L6. Umupo si Mateo habang sinimulan ng empleyado ng tindahan ang pagpapaliwanag ng lahat ng mga tampok ng telepono. Ang tarantado nating bida ay nakaupo lang doon, nag-iisip. Diyos ko, ang pagbili ng telepono ngayon ay napakakomplikado. Dapat mas simple ito. At sa totoo lang, hindi naman talaga kailangan ang presensya niya rito. Dahil dito, nagsimula siyang maglakad-lakad at tumingin sa paligid. Kinuha niya ang isang unit ng L6 at naalala na bago siya sumali sa militar, ang pinakabagong modelo noon ay L3 pa lamang. At iyon ang sandaling nag-activate ang kapangyarihan ng agila. Ang agila ay lumipad papasok sa tindahan, umiikot sa ibabaw ng ulo niya. Sa pagkakataong ito, lumitaw ang mensahe, L6 ngitig na produksyon. Napakunot noo si Mateo. Nalilito siya. Ano ito? Sa tingin ko, malinaw naman, hindi ba? Ang telepono ay malapit nang ihinto ang produksyon. Pero tingnan natin kung saan haantong ito. Napansin ni Yuri na nakatingin si Mateo sa kawalan. Anong tinitingnan mo? Tanong niya. Pumikit si Mateo at ngumiti. Wala, may lamok lang na dumaan. Siyempre, ang tarantado nating bida ay tuwang-tuwa. Isa na namang senyales ang naganap. Ang pag-uwi sa daan pauwi, binanggit ni Yuri na iniisip niyang bumili ng kulay dilaw, pero mas gusto niya ang kulay asul kaya iyon ang pinili niya. Mateo, na tila walang interes, ay sumagot, oo, maganda nga. Pero malapit na itong ihinto ang produksyon. Napakunot noo si Yuri. Biglang nanigas si Mateo. Sa sobrang pag-iisip niya tungkol dito, hindi sinasadyang nasabi niya ng malakas. Sa desperadong pagtatakip, bigla niyang sinabi na kailangan niyang umalis dahil may kailangang asikasuhin. Kumaway siya ng palem at mabilis na umalis. Habang nakatingin si Yuri sa kanyang pag-alis, napabuntong hininga siya. Iniisip niya na sana man lang ay naimbitahan niya si Mateo para kumain bilang pasasalamat sa tulong nito. Sa bahay ni Paulo samantala, sa bahay ni Paulo, biglang pumasok si Mateo na sumisigaw. Paulo, sabi nila ang Samsung L6, kinuha ni Paulo ang kanyang telepono. Tinuro ito ni Mateo. Ang bagay na yan, malapit nang ihinto ang produksyon. Lubos na nalito si Paulo. Bakit? Siyempre, hindi alam ni Mateo ang sagot. Ang Samsung ay may napakaraming modelo ng telepono, at isa ito sa kanilang pinakamabentang produkto. Pero pagdating sa mga premium na modelo, mas mataas pa rin ang Apple. Kamakailan, ang Samsung ay nangunguna sa merkado dahil sa L5 at L6.
Ang L5 ay nakapagbenta ng 50 milyong unit, at ang L6 ay inaasahang makakapagbenta ng 70 milyon. Sinabi ni Paulo na ito ay isa sa pinakamalaking tagumpay sa buong mundo. Kung ganoon, bakit nila ihihinto ang produksyon nito? Naisip niya kung baka may kinalaman ito sa mga patent dispute, dahil ang isang telepono ay may kaugnayan sa higit 200,000 patent. Hindi naniniwala si Mateo. Kahit matalo ang Samsung sa kaso ng patent, magbabayad lang sila ng multa o bibili ng bagong lisensya. Bukod dito, gumagawa na ang Samsung ng mga telepono mula noong 2000s, kaya tiyak na marami silang sariling patent. Ngayon, kailangan nilang alamin kung bakit ihihinto ang produksyon ng L6 at kailan ito mangyayari. Tinanong ni Mateo si Paulo kung anong uri ng balita ang maaaring magdulot ng ganitong sitwasyon. Ipinaliwanag ni Paulo na mahirap ito. Karaniwan, kung may problema, magbabayad lang ang kumpanya para sa mga damages. Ang mga telepono ay palaging may mga issue. Hindi nila maaaring kanselahin ang buong linya ng produkto dahil lang sa isa o dalawang problema. Umupo silang dalawa, nag-iisip. Lumipas ang oras. Ang eksplosyon ng telepono kinagabihan, biglang sumigaw si Paulo. Anong nangyari? Nakahiga siya sa kama, nakatingin sa telepono niya. Sumabog ito. Naglalaro siya ng game habang naka-charge ang telepono sa tabi niya, at ngayon, ang bagay na iyon ay nag-aapoy. Sobrang nakakabaliw dahil kakabili lang niya nito 1 linggo pa lang. Sa madaling salita, ito ay parang bomba na may timer. Agad nilang napagtanto na ito ang dahilan kung bakit ihihinto ang produksyon ng L6. Ang pagkalat ng balita kinabukasan, 3 araw mula nang ilunsad ang telepono, kumalat na ang mga ulat tungkol sa mga L6 na sumasabog. Sinusubukang pababain ng Samsung ang issue, gaya ng dati. Sa teknikal na aspeto, ang isang telepono sa bawat 1 milyon na sumasabog ay itinuturing na normal. Pero sa kasong ito, isa sa bawat 10,000 unit ang sumasabog. Napakataas ng frequency na ito. At ang nakakapagtaka, ang benta ng telepono ay hindi pa rin naaapektuhan. Masaya si Paulo na sa wakas ay naintindihan nila kung bakit nagkaroon ng senyales si Mateo. Pero si Mateo, may isa pang tanong. Paano tayo kikita mula rito? Mas komplikado ito kaysa sa pagbili ng bar aisles ng langis o pag-withdraw ng pera mula sa account. Kailangan nilang maghintay ng ilang araw upang matukoy ang pinakamahusay na hakbang. Ang short-selling kinabukasan, dumating ang isang kinatawan ng Samsung upang palitan ang telepono ni Paulo. Pero may kondisyon, upang mapalitan ang telepono, hindi maaaring mag-post ang customer tungkol sa insidente sa social media. Mga traidor, bulong ni Paulo. Sinusubukan nilang patahimikin ang publiko. Pero napansin niya na ang kinatawan ng Samsung ay hindi man lang nagulat sa kondisyon ng telepono ni Paulo. Ibig sabihin, madalas itong nangyayari. Ang telepono ay isang bagay na palaging malapit sa tao. Kung ang isang telepono ay hindi ligtas, o mas masahol pa, sumasabog, ito ang katapusan ng produktong iyon. Walang paraan na. May pagpapatuloy ng Samsung ang produksyon nito. Ibig sabihin, malapit na silang makaranas ng malaking pagkalugi, lalo na kung kailangan nilang mag-refund para sa lahat ng nabentang unit. Ngayon, kailangang alamin ni Mateo kung paano nila gagamitin ang sitwasyong ito. Sinubukang ipaliwanag ni Paulo. Okay, medyo komplikado ito, pero ganito ang sistema, hihiramin mo ang mga stock mula sa isang kumpanya, ibebenta mo ang mga ito sa kasalukuyang mataas na presyo, halimbawa, 5,000 peso kada stock. Pagkatapos, kapag bumagsak ang presyo, bibilhin mo ulit ang parehong dami ng stock sa mas mababang presyo. Ibabalik mo ang mga hiniram na stock, pero itatago mo ang kita mula sa pagkakaiba. Ang tawag dito ay short selling. Nakinig si Mateo, pero ang isip niya ay lumilipad na sa mas malayo. Ngayon, kailangan lang nilang hanapin ang tamang oras para kumilos. Dahil ang kalkulasyon ay batay sa dami ng stock, hindi sa halaga, tama ba? Kung hindi, magbenta na lang para yumaman.
pero kailangan nilang mag-invest ng malaking halaga. Ang misteryosong kakilala ni Paulo handa na si Paulo na mag-invest ng 160 milyong peso, 4 na bilyong won. Pero si Mateo ay nag-iisip pa rin ng ibang paraan para kumita ng mas malaking kita. At walang paraan na hihingi sila ng tulong kay Kiara, ang kapatid ni Paulo. Hindi kailanman papayag si Kiara na isugal ang buong yaman nila sa ganitong klase ng hindi tiyak na sitwasyon. Pero sinabi ni Paulo na huwag mag-alala, may kilala siya. Isang dating presidente ng kanilang investment club. Ang iba ay nagsasabing siya ay isang weirdo, pero ang iba naman ay nagsasabing siya ay isang henyo. Sa isang restaurant narito na, ang dakilang investor, ang pangalan niya ay Lee Sang-hyuk, mananatili tayo sa orihinal na pangalan. Mukha siyang pagod na pagod, parang hindi siya lumabas ng bahay ng ilang linggo. Siguro nanood lang ng anime buong araw. Ang taong ito, parang nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Mateo ipinakilala si Paulo at nagtanong kay Sang-hyuk kung ano na ang nangyari sa buhay niya matapos siyang tumigil sa kolehiyo dahil sa pagbagsak ng kanyang mga investments. Sinabi ni Sang-hyuk na nagtrabaho siya bilang driver ng Uber at pilit na sinisikap na makaraos. Matapos mawala ang lahat at magtrabaho bilang driver, sa wakas ay naintindihan niya ang halaga kahit ng 10 peso. Si Mateo ay biglang naging emosyonal. Ang taong ito ay isang inspirasyon. Dumaan siya sa matinding paghihirap, nawala ang lahat, pero hindi kailanman sumuko. Tinanong ni Sang-hyuk kung bakit siya tinawag ni Mateo. Ipinaliwanag ni Mateo na gusto niyang magbukas ng account para sa futures trading. Ano ang futures trading? Sa esensya, ganito gumagana ang futures trading. Sinasabi mo, sa loob ng 5 araw, bibilhin ko ang stock na ito sa halagang 200 peso. Pumapayag ang nagbebenta. Kahit pa magbago ang presyo, kailangan mong bayaran ang 200 peso, at kailangan niyang ibenta ito sa iyo. Kung tumaas ang presyo sa 400 peso, malaki ang kita mo. Pero kung bumaba ito sa 20 peso, magbabayad ka pa rin ng 200 peso para sa isang bagay na halos walang halaga. Kaya tinatawag itong futures trading, binibili mo ito para sa hinaharap. Hindi tulad ng regular na stocks, kung saan ibinebenta mo ito base sa kasalukuyang presyo ng merkado. Kapag bumaba ang presyo, ibinebenta mo ito sa mas mababang halaga, kapag tumaas, ibinebenta mo ito para kumita. Naglaan sila ng oras para mag-compute. Gumawa si Mateo ng ilang kalkulasyon at natuklasan na kung magtagumpay ang lahat, maaari siyang kumita ng 10 bilyong peso. Babala ni Sang-hyuk agad na tinawag siya ni Sang-hyuk na baliw. Hindi mangyayari yan. Madalas na sumasablay ang mga bagay-bagay. Ang taong ito ay praktikal. Pero sa totoo lang, ganito ang nangyayari sa mga taong bumibili ng mga online courses. Dati, may 12 milyong peso siya sa kanyang account, pero ngayon, nagmamaneho siya ng Uber para kumita ng ilang libong peso kada araw. Ito ang dahilan kung bakit ang mga online courses minsan ay sumisira ng buhay. Agad na tinanggihan ni Sang-hyuk ang teorya ni Mateo. Kakalabas lang ng L6, ito ay isang malaking tagumpay. Ngunit ngumiti lang si Mateo ng bahagya. Malapit na itong ihinto ang produksyon. Agad na naisip ni Sang-hyuk. Dahil ba sa mga pagsabog? Pero sinabi niya na hindi ito sapat na dahilan. Para masigurado ang sarili niya, naglaro ng ligtas si Mateo. Posible iyon, pero hindi mo kailanman masisigurado ng 100%. Nagbigay babala si Sang-hyuk, mag-ingat ka. Baka magtapos ka tulad ko, bankrupt, walang-wala, at naghihirap. Pagkatapos, kumaway siya bilang pamamaalam. Ang desisyon ni Mateo ngayon, hawak na ni Mateo ang lahat ng kailangan niya para kumilos. Napakalinaw ng desisyon, tumaya na babagsak ang presyo ng stock ng Samsung dahil sa iskandalo ng L6. Sigurado siya na bababa ang presyo ng hindi bababa sa 10%, marahil ay 20%. Nagsimula nang mag-ulat ang ilang mga news outlets tungkol sa mga pagsabog ng L6. At ang dalawang baliw na ito ay nagbukas ng kanilang mga investment screens.
handang maglagay ng malaking halaga. Pinindot ni Mateo ang enter. Hindi malinaw kung magkano ang kanilang in-invest, pero mayroon na lang silang natitirang 32 milyong peso, 800 milyong won, sa account. Kung talagang inilagay nila ang halos buong halaga ng 520 milyong peso, ang dalawang ito ay talagang mga baliw. Hindi na nararamdaman ni Mateo ang pagiging matapang. Nakaupo siya, halos maihi sa takot. At biglang nangyari ang pinakamasama. Kinabukasan, ang stock ng Samsung ay tumaas ng 8%. Ang kanilang futures bet ay naging isang ganap na sakuna. Malapit na silang mawalan ng lahat. Si Mateo ay tahimik na umiinom ng kanyang inumin. Napansin na si Paulo ay mukhang hindi rin masaya. Mukhang matagumpay na naitatago ng Samsung ang mga insidente ng pagsabog, at mabilis na inaayos ang mga kapalit ng mga telepono. Tinanong ni Paulo kung ang Samsung ay mag-aanunsyo ng pagtigil ng produksyon kinabukasan. Si Mateo ay nagkibit balikat lang. Sana nga, ang anunsyo ng CEO ng Samsung kinabukasan, lumabas ang CEO ng Samsung sa entablado. Malinaw na binanggit niya ang isyu sa mga baterya, sinabing papalitan nila ito at humingi ng paumanhin sa publiko. Pero ang problema, sa halip na ihinto ang produksyon, inihayag nila na papalitan nila ng libre ang 6 na milyong devices. Para kay Mateo, ito ay isang sakuna. Ang opinyon ng publiko ay naging positibo sa hindi inaasahang paraan. Ang Samsung ay handang palitan ang 6 na milyong telepono ng walang bayad. Napaka-impressive nito. Bukod pa rito, maaari lang nilang palitan ang mga baterya ng mga teleponong naibalik at ibenta ang mga ito sa mas mahihirap na bansa. Sa kabila ng lahat ng ito, ang stock ng Samsung ay bumaba lamang ng 1.5%. Ang kumpanyang ito ay nagpakita kung gaano talaga sila kadetalye at katuso. Si Paulo ay naglalakad-lakad sa kwarto, lubos na nadudurog ang puso. Sa halagang 520 milyong peso na mayroon sila, 240 milyong peso ang nawala. Si Mateo ay lubos na nalulungkot. Hindi lang siya nawala ng malaking halaga, pero ang kanyang kontrata ay hindi patas kay Paulo. Sa totoo lang, siya ang dahilan kung bakit nawala ni Paulo ang 240 milyong peso, dahil mas maliit ang bahagi ng investment ni Mateo. Pagdududa at pag-asa ngayon, si Mateo ay nagsisimula ng magduda sa kanyang kapangyarihan. Mali ba ang interpretasyon niya sa senyales? Bakit nangyari ang lahat ng ito? Sa gabing iyon, nakahiga si Mateo sa kama, nag-iisip. Sa halagang 240 milyong peso, maaaring mabuhay ng marangya ang isang tao habang buhay. Kahit gumastos ng 4 na milyong peso kada buwan, sobra-sobra pa rin ito. Pero nawala ang lahat sa loob lamang ng isang araw. Habang iniisip ni Mateo ang lahat ng ito, biglang nagkaroon siya ng panaginip. Sa panaginip, may isang eroplano. Isang lalaki ang gumagamit ng fire extinguisher para patayin ang apoy sa sahig. Malapit doon, may isang babaeng nasugatan sa ulo, dumadaloy ang dugo. Mukhang may sumabog na teleponong Samsung. Pagkatapos, nagising si Mateo. Napagtanto niya na iyon ay isang senyales. Kinabukasan, kumalat ang balita. Isang teleponong Samsung ang sumabog sa kalagitnaan ng flight, nasugatan ang isang pasahero. Ang mga teleponong L6 ay opisyal nang ipinagbawal sa mga eroplano. Nang magbukas ang stock market, bumagsak ang stock ng Samsung ng 10%. Sa wakas, ang senyales ni Mateo ay nagkatotoo. Samantala, sa pulong ng pamunuan ng Samsung pumasok si Vice Presidente Min Jinyang. Alam na natin kung ano ang mangyayari. Lahat sila ay nag-uusap tungkol sa mga pagsabog ng baterya at ang pasaherong nasugatan. May ilang mga executive na nagmungkahi na palitan muli ang mga telepono, pero sa puntong ito, lubos nang nasira ang reputasyon ng kumpanya. Isang tinatawag na strategist ang nagmungkahi, dapat tayong magsagawa ng isa pang malawakang recall. Lahat ng nasa silid ay sumang-ayon na ang pangunahing layunin ay magpalipas ng oras.
Ang problema para kay Vice Presidente ay kung paano ito gagawin nang hindi tuluyang nawawala ang tiwala ng publiko. Alam ng lahat sa silid na may mga paraan para gawin ito, pero walang sino mang naglakas loob na magmungkahi. Napaisip siya kung ano ang gagawin ng kanyang ama, ang taong nagtatag ng kumpanyang ito mula sa wala, na pagkatapos ay ipinasa ito sa kanyang ama, at kalaunan ay sa kanya dahil sa karamdaman ng kanyang ama. Ang sistemang pampamilya na pinakamahina sa Pilipinas. Tumingin siya sa paligid ng silid, at napansin ang isang modelo ng barko sa mesa. Pinapaalala nito sa kanya ang itinuro ng kanyang lolo noon, ang paradox ng barko ni Theseus. Isang piraso ng kahoy ang natanggal, papalitan mo ito. Isa pang piraso ang natanggal, papalitan mo rin ito. Pagkalipas ng 1,000 taon, wala nang natitirang orihinal na bahagi ng barko. Kaya, ito pa rin ba ang parehong barko, o isa na itong ganap na bagong barko? Ang parehong prinsipyo ay maaaring ihalin tulad sa kumpanyang ito. Ang mga orihinal na empleyado ay matagal nang namatay. Lahat ng bagay ay nagbago. Kaya, ito pa rin ba ang parehong kumpanya? Nag-ipon siya ng lakas ng loob. Matapos pag-isipan ang lahat, nagdesisyon siya, sa ngayon, ititigil nila ang produksyon ng L6. Lahat ng bumili nito ay maaaring makakuha ng buong refund. At kung gusto nila, maaari nilang palitan ito ng ibang produkto. Natahimik ang mga executive. Hindi lamang nito mawawala ang perang kanilang kinita, kundi pati na rin ang mga potensyal na kita sa hinaharap. Mga gaaman. Pero biglang itinulak ni Vice Presidente ang mesa. Hindi mahalaga kung magkano ang mawawala sa atin. Palagi tayong maaaring kumita muli. Pero hindi natin maaaring hayaan na mawala ang tiwala ng mga tao. Ito ang kanilang huling pagkakataon na maibalik ang opinyon ng publiko. Isa sa mga executive na may suot na salamin ang tumayo. Ihahanda ko agad ang anunsyo. Ang formal na anunsyo alas 1:40 ng hapon. Inilabas ang opisyal na pahayag, nasira na ang telepono ko, mga kaibigan. Iuurong na namin ito sa merkado. Ang dalawang baliw nating bida ay natulala. Tumingin lang sila sa isa't isa. At pagkatapos, nagsimula silang magdiwang. Ang sumpa ng telepono ay tuluyan nang natapos. Nagpanik ang mga investors. Nagsimula nang magbentahan ng kanilang mga stocks. Bumagsak ang presyo ng stock ng Samsung, ang pinakamalaking pagbagsak mula noong 2008. Samantala, isang investment firm ang napansin ng isang kakaibang bagay. May isang tao na tumaya ng malaki sa pagbagsak ng Samsung, at ang kanilang kita ay halos 1,000 beses ang halaga. Anong kaguluhan ito? Agad nilang sinubaybayan ang transaksyon at natunton ang Golden Gate. Mukhang ginamit nila ang kumpanya ng kapatid ni Paulo. Naloloko na ang lahat. Ito ay kabaliwan. Walang sino man ang basta-basta nag-i-invest ng bilyon-bilyon mula sa kung saan-saan. Nagmamadali silang alamin kung ano talaga ang nangyari. Samantala, tingnan natin ang dalawang baliw nating bida. Ang mga mukha nila ay puno ng saya, nakangiti habang pinapanood ang pagbagsak ng stock ng Samsung. Ang kanilang futures bet ay tumaas ng higit sa 1,000%. Ang kanilang mas ligtas na investment ay tumaas ng 21%. Tahimik lang silang nakatitig sa kanilang mga computer. Ang mga numero ay patuloy na tumataas. 3,800% nakita. Kaibigan, kaya na ba nilang bilhin ang buong Pilipinas sa puntong ito? At pagkatapos, tuluyan na silang nawalan ng kontrol. Nagsisigawan, naghahagis ng mga bagay sa ere. Purong kaguluhan. Sa mundo ng investment, ang kita ng isa ay pagkawala ng iba. Sa pagkakataong ito, ang sakuna ng mundo ay naging biyaya para sa kanila. Ang kanilang pera ay lumobo na ngayon sa 274 na bilyong peso, 685 bilyong won. Iyon ay humigit kumulang 470 milyong dolyar ng Amerika. At isipin mo, si Elon Musk ay may 800 beses na mas maraming pera kaysa rito. Ang siraulong iyon. Pero, bahala na. Ang dalawang ito ngayon ay mga milyonaryo sa dolyar. At malinaw naman,
Agad nilang wini-withdraw ang kanilang pera. Walang rason para maghintay o mag-risk pa. Si Paulo ay nakatitig sa kanyang tablet, pinapanood ang mga numerong di kapani-paniwala. Tumango si Mateo. Oo, hindi ko nga alam na ang mga numero ay maaaring magkaroon ng ganitong karaming zero. Ipinaalala ni Paulo sa kanya na ayon sa kanilang kontrata, hahatiin nila ang kita ng 50/50ths. Ang bahagi ni Mateo ay 137 bilyong peso, 336 na bilyong won. Ang perang iyon ay sapat na para magpatayo ng isang skyscraper gamit ang cash. Nakaupo lang si Mateo, tulala, sinusubukang intindihin ang lahat. Paano siya nagkaroon ng ganito kalaking pera? Ano ang gagawin niya sa ganito kalaking halaga? Ilang araw lang ang nakalipas, halos mamatay sila sa takot na mawalan ng lahat. Ngayon, kabaligtaran ang nangyari. Nagpapasalamat si Mateo na hindi siya iniwan ni Paulo noong naging mahirap ang sitwasyon. At ngayon na nanalo sila ng malaki, patas pa rin si Paulo sa hatian ng kita. Napakabihira ng mga ganitong tao. Ang buong karanasan ay nagturo kay Mateo ng isang mahalagang aral, ang tunay na lakas ng kakayahang makita ang hinaharap. Isang maliit na impormasyon, isang teleponong ititigil ang produksyon, ay nagbago ng lahat. Pero paano kung mas malaki ang makita mo? Isang krisis sa ekonomiya, isang digmaan, isang natural na sakuna. Biglang pinutol ni Paulo ang kanyang pag-iisip. Kalma ka lang, Mr. Dreamer. Una sa lahat, kailangan nating panatilihing sikreto ang lahat ng ito. Sumang-ayon si Mateo. Pinagkakatiwalaan lang niya si Paulo at ang kanyang ina. Wala nang iba. Habang patuloy na nagdiriwang si Paulo, si Mateo naman ay nagsisimulang maramdaman ang bigat ng kanyang mga ginawa. Ang Samsung ay isa sa pinakamalalaking kumpanya sa Pilipinas. Ang kanilang pagkalugi ay, sa esensya, pagkalugi ng buong bansa. Sinabi ni Paulo na huwag siyang mag-alala. Hindi natin ginawa ito. Tumaya lang tayo sa isang hinaharap. Walang dahilan para makonsensya. At tama siya. Kapag usapang pera, nawawala ang pagiging makabayan. Lagi itong ganito, at palaging magiging ganito. Sa pagkakataong ito, sila ang mga nanalo. Ngayon, nakaupo sila, nangangarap kung ano ang gagawin sa lahat ng perang ito. Si Mateo, nakahiga sa upuan, iniisip. Mukhang kailangan ko na ring magtayo ng sarili kong tax haven. Pero tanong mo, masaya na ba talaga siya? Oo, kaya pala talagang nakatanggap siya ng isang propecia sa bar. Isang propecia na hindi pa niya nabanggit kay Paulo. Sandali lang, ang mga salitang nakasulat sa hula. Top Doan Ota, at CEO, siya iyon. Plano ba niyang agawin ang kumpanya ng kaibigan niya? Hindi. Mabuti siyang tao. Nagkamayan siya kay Paulo. Hindi. Magkasama silang aakyat sa rurok ng tagumpay. Napagtanto ni Mateo ang isang bagay, ang CEO ay hindi kailangang may pinakamalaking bahagi ng kumpanya. Ang mahalaga, siya ang gumagawa ng desisyon. Para sa kanya, ang propesiyang ito ay may isang kahulugan lamang, sa hinaharap, siya at si Paulo ay magkasamang mamumuno sa OTA. Ang kaisipang ito ay nagpagan ng lahat. Dahil magkasama sila sa iisang kumpanya, maaari nilang ilagay ang lahat ng pera nila sa parehong tax haven. Sa ganitong paraan, walang kahit isang sentimo ang mapupunta sa mga sakim na taga-kolekta ng buwis ng Pilipinas. Biglang humiling si Paulo na makita ang kontrata. Mabilis niya itong sinuri, at walang pag-aalinlangan, pinunit niya ito sa maliliit na piraso. Mateo, nagulat, tumayo agad. Anong ginagawa mo? Tumingin si Paulo sa kanya. Ang hatian na 50/50ths ay hindi na makatwiran. Simula ngayon, ang ratio ay magiging 80 hanggang 20. Mateo natulala. Ito ba ay masamang kasunduan para sa kanya? Sandali lang, hindi, may mali. Hindi maaaring, seryoso ba siya? Ngumiti si Paulo ng may kapilyuhan. Ikaw ang makakakuha ng 80. Ako ang kukuha ng 20. Mateo, tulala, tinitigan lang siya, parang hindi na niya kilala ang kaibigan niya. Come on, buddy.
Kahit ako alam ko na kung anong klase ng tao si Paulo. Mateo nagtanong, may kinain ka bang kakaiba? Paulo humarap sa kanya at ngumiti. Instant na itim na noodles lang. Ang totoo, noong sinabi ni Mateo na sasama siya kay Paulo hanggang sa dulo, doon palang nagdesisyon si Paulo. Handa si Paulo na magpatuloy kahit 20% lang ang makuha niya, dahil para sa kanya, mas mahalaga ang kakayahan ni Mateo na makita ang hinaharap kaysa sa pera. Bukod pa rito, sa unang malaking tagumpay nila, may sapat na pera na si Mateo para mag-invest mag-isa. Siguro iniisip ni Paulo na iiwan siya ni Mateo kapag naging sobrang yaman na ito. Pero kabaligtaran ang iniisip ni Mateo. Kahit gaano kalaki ang pera nila, nasa pandaigdigang entablado sila. Mas mabuti ang pagsasama ng bilyon-bilyong peso nila kaysa mag-solo. Ang bagong CEO Mateo tumingin kay Paulo. Seryoso ka ba? Isinusuko mo ang 30%. Ngumiti si Paulo ng malaki. Hindi ko isinusuko ang kahit ano. May 20% pa rin ako ng OTA. Sapat na iyon para sa akin. Mateo nagbigay ng argumento na ito ay magkakaroon lamang ng kahulugan kung kikita ang kumpanya sa hinaharap. Pero sagot ni Paulo, alam kong magagawa mo. Ngayon, magkasama silang haharap sa hinaharap. Pinatpat ni Paulo ang balikat ni Mateo. Ikaw na ang bagong CEO ng Top Doan OTA. At sa ganitong paraan, natupad ang propesya. Mateo napahiya sa sarili dahil minsan niyang pinagdudahan ang kaibigan, kahit saglit lang. Dahil kung iisipin niya, mula noong unang gabi na sinabi niyang ibenta ni Paulo ang lahat, palaging nagtitiwala si Paulo sa kanya. Sa huli, si Mateo ang hindi nakakita ng malinaw. Tumango siya at ngumiti. Okay, ngayon pa lang talaga magsisimula. May isang kondisyon, iniisip ni Mateo. Mas mabuti na huwag gumasto si Paulo ng kahit isang sentimo para sa babaeng malisyosang si Soa. Iniwan siya nito para sa isang lalaking nakagucci. Bahala siya sa buhay niya. Nag-usap sila tungkol sa plano para sa Pasko. Noong nakaraang taon, si Mateo ay nasa militar. Samantalang si Paulo, ipinagdiwang ang Pasko kasama ang ina ni Mateo para hindi ito mag-isa. Tunay na kaibigan. Mateo naalala ang contact na ibinigay ng kapatid ni Paulo. Hinanap niya ito sa bulsa at nakita ang isang maliit na papel. Itinaas niya ito at sinabi, pupunta ako para mag-withdraw ng pera at bumili ng ilang regalo. Sa isang opisina ng real estate, o maaaring isang rental company, hindi ko alam ang eksaktong tawag sa Filipino, hulaan ko lang. Isang babae ang nagrereklamo na hindi niya kayang bayaran ang renta ngayong buwan. Pagkatapos, pumasok ang bida natin. Agad siyang inalok ng kape. Tunay na enerhiya ng isang estudyanteng mahirap. Agad niyang inisip na naghahanap si Mateo ng murang apartment. Sir, naghahanap po ba kayo ng studio? Tanong niya. Ngunit tumanggi si Mateo. Hindi ako naghahanap ng studio. Bibili ako ng bahay. Nagulat ang babae. Gaano po kalaki ang budget nyo para sa renta? Mateo tumugon. Hindi ako magre-renta. Bibili ako. Napatigil ang babae. Mateo inulit ang sinabi niya. Bibili ako ng bahay. Habang nagpatuloy ang usapan, tinuro ni Mateo ang isang bahay sa kabilang kalsada. Magkano ang bahay na iyon? Sinabi ng babae, 24 na milyong peso, 600 milyong won. Mateo tumugon. Gusto ko ang bahay na iyon. Mateo kinuha ang malita niya, inilabas ang isang malaking bundle ng pera, at inilapag ito sa mesa. Sobra pa ako sa presyo ng merkado ng 8 milyong peso. Gawin mo ito, at mayroon kang bonus mula sa akin. Ang kasalukuyang pamilya ay nakatira sa bahay. Ang asawa ay matagal nang nangangarap na lumipat mula sa isang apartment patungo sa sariling bahay. Sa wakas, natupad ang pangarap niya nang mabili nila ang lugar na ito sa diskwentong presyo, marahil noong panahon na napilitang ibenta ng ina ni Mateo ang bahay sa mas mababang halaga kaysa sa market value. Ang bahay ay nasa masamang kalagayan, basa, sira-sira, magulo. Sa ganitong paraan,
Nakakuha sila ng isang magandang deal at kumita ng disenteng halaga. Ngunit kahit na lumipas ang maraming taon, hindi tumaas ang halaga ng bahay. Nanatili itong nasa halagang 20 milyong peso, 500 milyong won. Sinubukan niyang ibenta ito sa mas mataas na presyo, ngunit walang bumibili. Isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa opisina ng real estate. May isang taong nag-aalok ng 32 milyong peso. Napahinto siya. Ang perang iyon ay sapat para makabili ng isang marangyang apartment, mas maganda kaysa sa bahay na ito. Ngunit ang babaeng ito, siya ay isang tusong tao. Tingnan mo ang ekspresyon ng mukha niya. May karatula pa sa dingding na nagsasabing, ang simpleng simula ay nagdadala sa masaganang hinaharap. Nakipag-usap siya sa asawa niya para magplano ng hakbang. Sigurado siya ngayon, kung may nag-aalok ng mas mataas sa market value ng 8 milyong peso, tiyak na may dahilan. Makalipas ang ilang sandali, tumawag siya pabalik. Hindi ko ibebenta ang bahay sa halagang 32 milyong peso. Ngunit kung mag-aalok kayo ng 40 milyong peso, maaaring pag-isipan ko. Ang plano niya, alamin kung hanggang saan sila bababa sa presyo, pagkatapos ay tanggapin ito bago sila magbago ng isip at umalis. Kinagabihan, iniisip niya ang tungkol sa down payment. Gusto niyang tiyakin na hindi bababa sa 30% ang ibabayad ng paunang upang masiguro na hindi sila umatras. Mukhang ang mamimili, si Mateo, ay humiling na mag-alis sila sa bahay sa loob ng 4 na araw, bago magpasko. Gusto niyang ipagdiwang ang holiday doon. Agad siyang tumanggi. Hindi maaari. Hindi namin kayang mag-alis sa loob ng 4 na araw. Wala pa kaming ideya kung saan kami titira. Pagkatapos, ang real estate agent ay nagbigay ng isa pang alok. Magdadagdag kami ng 800,000 peso, sapat para magrenta ng tirahan kaagad. Basta't mag-alis kayo sa lalong madaling panahon. Ito lang ang kailangan niyang marinig. Tumawag siya kaagad kay Mateo. Tapos na. Ang pamilya ay aalis bukas. Sa wakas, huminga ng maluwag si Mateo. 2 taon matapos ang pagkamatay ng kanyang ama, nabawi na niya ang bahay. Binati siya ng real estate agent. Panahon na para pumirma ng kontrata, hindi ba? Sigurado siyang magkakaroon ng malaking komisyon. Sa lungsod, ang mga Christmas tree ay itinayo na sa iba't ibang lugar. At si Mateo, galit na galit siya. Bakit lahat ng tao ay naglalakad ng magkasama habang siya ay mag-isa at malungkot? Ngunit kahit papaano, siya ay nasa daan para bumili ng mga regalo, at ito ay nagbibigay sa kanya ng kaunting kasiyahan. Biglang tumunog ang telepono niya. Ang nanay niya ang tumatawag. Ngumiti si Mateo. Ngayon palang magiging perpektong Pasko. Sinagot niya ang tawag. Pauwi na ako, Maria. Sa susunod na eksena, tinawagan niya ang nanay niya para kumain sa labas. Gusto ng nanay niya na kumain na lang sa bahay, sinasabing hindi kailangan gumastos. Ngunit pinilit niya itong lumabas, at nakaupo na siya sa kotse ni Paulo. Oo, ang kotse ng kaibigan niyang punong-puno ng sticker ng mga waifu sa pintuan. Nagtanong ang nanay niya kung saan sila pupunta, ngunit sinabi niya na ito ay isang lihim, basta't ito ay isang napakagandang lugar. Biglang tumawag ang ex-girlfriend niyang si Yuri. Siyempre, siya iyon. Hindi makalimutan ni Yuri si Saguri, marahil ay palayaw ni Mateo. Sa pag-angat niya ng telepono, galit na galit si Yuri, tinatanong kung bakit hindi siya sumasagot sa mga tawag nito kahit na tumatawag siya ng paulit-ulit. Humingi siya ng tawad, ngunit sa medyo bastos na paraan, sinasabing masyado siyang maraming tawag, lalo na sa panahon ng Pasko. Ngunit sinabi ni Yuri na may mas mahalaga siyang sasabihin. Gusto niyang malaman kung paano nalaman ni Mateo na ang L6 ay ititigil na ang produksyon. Biglang naalala ni Mateo na nagkamali siyang magsalita tungkol dito. Ngayon, lubos siyang nalilito. Sinubukan niyang gawing biro ang lahat, sinasabing may mas mahalaga siyang kailangang gawin, kaya tatawagan niya ito ulit mamaya. Maligayang Pasko. Sinubukan ni Yuri na sumigaw, tinawag siyang, Senpei, ngunit binaba na niya ang tawag.
Tunay na bad boy. Habang papunta sila sa destinasyon, biglang hinawakan ng nanay niya ang braso niya at sinabing tumingin siya. Oo, buddy. Nakatayo sila sa harap ng lumang bahay nila. Tinitingnan ng nanay niya ang bahay, at alam niyang iniisip nito ang mga alaala ng nakaraan, 20 taon ng mga alaala. Sinabi nito na tama na, maaari na silang bumalik sa kotse at dumiretso sa restaurant. Ngunit ang bida natin, si Mateo, ay parang nakakaranas ng breakdown. Pumasok siya sa loob ng bahay. Sinubukan siyang pigilan ng nanay niya, ngunit hindi niya ito pinansin. Sinabi niyang mukhang wala nang nakatira sa bahay. Naglakad siya sa mga silid, at ang nanay niya ay nagsimulang alalahanin ang mga sandali na kanilang naranasan doon. Tulad ng mga guhit na bilog na parang itlog na ginagawa niya noon, o noong matanggap siya sa unibersidad, at kung gaano siya kasaya noon. Sinabi ng nanay niya na tama na, kahit na ang bahay ay walang laman at pag-aari pa rin ng ibang tao, kailangan nilang umalis. Ngunit biglang tinanong niya ang nanay niya kung ano ang ibig sabihin nito sa bahay ng ibang tao. Nagulat ang nanay niya. Sinabi ni Mateo na isipin nito na nirentahan nila ang lugar, dahil sa huli, ito ay kanila na ulit. Sa sandaling iyon, naging emosyonal ang nanay niya. Gusto nitong malaman kung paano nangyari iyon. Kaya ipinaliwanag niya na kinita niya ang pera mula sa kaibigan niyang Otako at binili ang bahay. Narinig ito ng nanay niya at napaluhod. Alam niyang simula nang mamatay ang kanyang ama, pinipigilan nito ang lahat ng sakit. Hindi totoo na hindi ito nahirapan, nalungkot, o nagdusa. Ngunit ngayon, ito ay puno ng emosyon, sinasabi kay Mateo na napakalaki na ng kanyang ipinagbago at naging isang responsable na tao. Sinabi ni Mateo sa nanay niya na kalmayan ang sarili, dahil masaya ang araw na ito, hindi araw para umiyak. Sa huli, nagpunta sila sa restaurant, nag-toast, at nagdiwang ng isang tahimik na Pasko. Sa isip ni Mateo, kausap niya ang kanyang ama, sinasabing maaari na itong magpahinga dahil aalagaan niya ang nanay niya. Damn, napakabait na tao. Mukhang natulungan na ni Mateo ang kanyang ina sa paglipat ng mga gamit, sinasabihan ito na huwag mag-alala. Sinabi ng ina niya na patuloy siyang tumawag sa kanya, at kung may mangyari, pupunta siya upang suriin ang kalagayan ni Mateo. Pagkatapos, binanggit ni Mateo na para sa mas seryosong paghahanda sa mga pamumuhunan, ang kaibigan niyang si Otako ay bumili pa ng bagong bahay upang mag-focus sila sa mga plano. Tinanong niya ang presyo, at malinaw na. Oo, buddy, gumastos si Otako ng 168 milyong peso. Ano ba ito? Bumili siya ng isa sa mga malalaking mansion na parang nasa pelikula. Ang plano, si Mateo ay titira sa unang palapag, habang si Otako naman ay sa ikalawang palapag. At tapos na. Bukod pa rito, gusto ni Otako malaman ang opinyon ni Mateo tungkol sa pagbubukas ng isang library sa ground floor. Mateo, syempre, alam na ang iniisip ng kaibigan niya. Malamang, hindi ito library kundi isang manga shop. Pagkatapos, sinabi ni Otako na oras na para mamili. Ayon sa kanya, ang mahalaga ay hindi kung magkano ang kinikita mo, kundi kung gaano kalayo ang nararating mo. Syempre, tulad natin, iniisip ni Mateo na wala itong saysay. Pero nagpunta pa rin sila sa pamimili, parang bagong kasal na mag-asawa na nag-aayos ng kanilang bagong bahay. Si Mateo ay halatang kinakabahan, habang si Paulo ay pumasok at humiling ng isang 100-inch na Samsung TV. Ang sales clerk ay mukhang medyo nag-aalala hanggang sa sinabi ni Otako, na parang walang pakialam, na gusto niyang bilhin ang bawat mamahaling produkto sa tindahan. Ang sales clerk ay mukhang nalilito, iniisip na ibibigay kay Otako ang isang discount card, ngunit sinabi ni Otako na pumunta siya roon upang bilhin lamang ang mga produkto ng Samsung, dahil ang kumpanya ang nagdala sa kanya ng malaking swerte. Ang kabuuang bill ay umabot sa 2.7 milyong peso, 68,000 United States dollars, at ang sagot ni Otako. Akala ko mas mahal pa ito. Sa huli,
Umalis sila sa tindahan habang ang lahat ng staff ay yumuko sa kanila. Kinabukasan, ang bahay ay fully furnished na. Mukha itong mansion na parang nasa pelikula, may billiard table, chandelier, lahat ng bagay. At sa isa sa mga kwarto sa itaas ay ang investment room. Grabe! Isa sa mga dokumentong nakaprint ay ang registration certificate ng kumpanya, pati na rin ang certification para sa OTA, kung saan si Mateo ay may 80% na shares. Nakaupo siya roon, nakatitig sa papel, hindi pa rin makapaniwala. Ngayon, oras na para pag-usapan kung paano nila ma-activate ang mga ProPasia ni Mateo ng mas madalas, dahil ito ang tanging paraan para mamuhunan ng sigurado. Kailangan nilang maghanap ng paraan upang mapataas ang kanilang pagkakataon. Sa kasalukuyan, ang mga ProPasia ay napakahirap hulaan at random. Bukod pa rito, ang impormasyon na ibinibigay ng mga ito ay limitado. Halimbawa, maaaring sabihin ng isang ProPasia na tataas ang halaga ng isang lupa, pero hindi nito sinasabi kung mangyayari ito sa loob ng isang araw o sa loob ng 10 taon. Ang dahilan kung bakit halos nawala ang lahat sa kanila sa Samsung incident ay dahil ang ProPasia ay simpleng sinabi lamang ang salitang, itigil ang produksyon, ngunit walang detalye kung kailan ito mangyayari. Bukod pa rito, ang mga long-term na ProPasia ay maaaring hindi ganap na totoo. Ang hinaharap ay hindi nakatakda, at ang kanilang mga aksyon, pati na rin ang aksyon ng ibang tao, ay maaaring magbago ng resulta. Itinuro ni Otako na ang mga natural na sakuna tulad ng pagsabog ng bulkan o pagbagsak ng meteor ay hindi kailanman magbabago, ngunit kapag maraming tao ang sangkot sa isang resulta, mas malaki ang posibilidad na magbago ito. Nagulat si Mateo na ang kaibigan niya ay may malalim na pag-unawa sa ganitong bagay at tinanong kung paano. Sumagot si Otako na ang time travel at pagbabago ng hinaharap ay mga karaniwang tema sa anime. At ang pinakamasama, tama talaga siya. Nagbigay si Mateo ng isang halimbawa, kung naantala lang sila ng kaunti sa Samsung deal, mawawala ang lahat ng pera niya. Ang halaga ng isang lupa ay maaaring hindi tumaas kung bigla na lang naging sobrang mahal ang ilang mahahalagang materyales. Ang mga ProPasia ay mahalaga, ngunit ang paraan ng kanilang pag-aksyon base sa mga ito ay mas mahalaga. Si Otako, tulad ko, ay nagsabi, mag-invest ka lang, buddy, at tingnan natin kung ano ang mangyayari. Sa sandaling iyon, tinanong siya ng kaibigan niya kung sigurado siyang hindi niya nawawala ang kanyang kapangyarihan. Sumagot si Mateo na hindi. Kamakailan, nararamdaman niya ang kakaibang enerhiya sa paligid ng kanyang mga palad. Kahit ang lasa ng kape ay hindi maikukumpara sa pakiramdam na iyon. Sinabi ng kaibigan niya na mag-focus siya sa pag-activate ng kanyang kapangyarihan, habang ang kaibigan niya ang magbabantay sa iba pang bagay. Habang nagtatrabaho si Mateo sa computer, bigla niyang nakita ang isang bagay na nagpagulat sa kanya. Tinawag niya ang kaibigan niya para magising. Sa internet, may mga tao na sinusubukang tukuyin kung sino ang naglagay ng binary options laban sa hinaharap ng Samsung. Lumaganap ang tsismis na isang foreign investment agency ang gumawa ng mga shady na hakbang upang kumita mula sa Pilipinas. Alam ni Mateo na sila ang nasa likod nito, kahit na sa isang paraan, wala silang direktang kinalaman sa aktwal na pangyayari. Sa isang emergency meeting, sa pagitan nilang dalawa, itinuro ni Mateo na sila ang pangunahing sospek, kaya marahil dapat nilang gawing mas diversified ang kanilang mga account. Sumang-ayon ang kaibigan niya. Ang problema, hindi rin inaasahan ni Otako na magiging ganito kalaki ang issue. Sinabi ni Mateo na normal lang ito. Kapag kumikita ka mula sa isang long position kung saan lahat ay nananalo, masaya ang lahat. Ngunit kapag tumaya ka laban sa market at kumita habang ang lahat ay nalulugi, natural lang na magalit sila. Hindi alintana ni Paulo. Ngunit sinabi ni Mateo na kung patuloy nilang gagawin ang mga hakbang na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon, o trilyon, at palaging nananalo, magsisimula ng maghinala ang mga tao. Isang paraan upang maiwasan ang pansin, ayon sa dalawa,
ay ang paggawa ng ilang ordinaryong investments. Ang kumpanya nila ay magiging isang holding company, isang kumpanya na may hawak ng shares ng ibang kumpanya. Sa esensya, bibili sila ng shares sa iba't ibang kumpanya. Sa ganitong paraan, ang kita nila ay magmumukhang natural, habang ang iba pang investments nila ay magmumukhang normal na paggalaw ng market, minsan lugi, minsan panalo. Pagkatapos nilang magkasundo, nagkamayan sila, sinasabing oras na para kumilos. Ngunit isang segundo lang, mukhang pagod na pagod sila. Matapos pag-aralan ang buong stock market at iba pa, hindi nila alam kung saan mag-i-invest. Hanggang 58 minuto pasado alas 11 ng gabi, ginugol nila ang buong araw nang walang nagawa. Pero ayos lang, tama ba? Mayaman ang mga gago, sila ang hari, hindi mahalaga ang lahat ng ito. Bigla na lang pumasok si Otako na may dala-dalang tambak ng mga papel, sinasabing alam niyang ang bida natin ay halos magkasakit na sa kakatingin sa screen ng computer buong araw. Sa puntong ito, kahit gising o tulog si Mateo, ang lahat ng nakikita niya ay papel, at mas maraming papel pa. Pero wala pa rin siyang natatagpuan. Bukod pa rito, hindi pa rin nag-a-activate ang mga Propacia. Dagdag pa, masyado nang marami ang pera nilang hawak kaya hindi sila makakapag-invest sa maliliit na bagay, dahil kung gagawin nila, magiging magulo ang market. Ngunit ang pag-invest sa mas malalaking bagay ay nangangahulugan ng paglalagay ng bilyon-bilyong peso, na napakalaking panganib. Sa lakas ng kapangyarihan ng pera, halos lahat ay kayang solusyonan. Kapag hindi mo alam kung paano gawin ang isang bagay pero may pera ka, ano ang gagawin mo? Tama, mag-hire ka ng taong marunong gumawa nito. Iyon ang plano nila. Magtatayo sila ng isang division ng kumpanya ng OTA, magtitipon ng mga investor upang gawin ang trabaho para sa kanila. At sino ang unang tao na gusto nilang i-hire? Aba, tumawag na siya kay Otako. Siyempre, ito ang awesome na ate ni Otako, si Kiara, na agad nang nagsimula sa pagbanat sa kanyang kapatid na lalaki, hinihingi ang paliwanag kung bakit tila walang laman ang bahay nito. Sinubukan ni Otako na ipaliwanag na nasa proseso siya ng paglipat ng bahay, pero sinabi lang ni Kiara na ipadala sa kanya ang bagong address agad-agad. Mateo, sa kabilang banda, ay tuwang-tuwa. Matagal na nilang inaasahan na makita si Kiara. Sa susunod na eksena, dumating na si Kiara sa bahay. Pero bakit kaya ang artist ay nag-drawing sa kanya mula sa likod? Dapat sana ay ang likod ng dalawang lalaki na nakatingin sa kanya ang ipinakita, mas maganda iyon. Sandali lang, hindi. Kapag tiningnan mo ng mabuti, may hawak siyang tagalikha ng buhay, isang sigarilyo, ang kilalang simbolo ng stress. Sinubukan ni Otako na buksan ang bintana, sinasabing mabaho ang amoy ng sigarilyo, pero sinaway lang siya ni Kiara at sinabing umupo siya. Kahit pa may 137 bilyong peso si Otako, hindi pa rin siya makatakas sa sermon ng kanyang ate. Tinanong ni Kiara kung ano ang bahay na ito, at ipinaliwanag ni Otako na dito na siya titira mula ngayon. Siyempre, gusto ni Kiara ng mas detalyadong paliwanag, pero nag-acting na parang clueless si Otako. Ano bang dapat kong ipaliwanag, ate? Bigla na lang tumayo si Kiara sa mesa, galit na galit, hinihingi ang paliwanag kung paano nagkaroon ng bilyon-bilyong peso sa bank account ng kapatid niya. Grabe, umakyat na siya sa mesa. Ang ate na ito ay talagang delikado. Mateo, sa puntong ito, ay natatakot na rin. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit galit na galit si Kiara. Bilang isang empleyado ng isang investment firm, natuklasan niya ang buong sitwasyon ng stocks ng Suzuki Falino, marahil ito ang pangalan ng kumpanya sa konteksto ng Pilipinas. Maraming tao ang nawalan ng malaking halaga ng pera at nagsimulang magalit nang malaman nila na may isang tao na kumita mula rito. Ang galit ay lalo pang lumala nang malaman nila na ang Golden Gate, ang bangko kung saan nakaregister ang account na kumita ng lahat ng profit, ay sangkot. Sa simula, hindi kailanman naisip ni Kiara na ang pangalan ng OTA ay may kaugnayan sa kapatid niya.
Pero nang tingnan niya ang mga dokumento, natuklasan niya na ang isang tao ay kumita ng 274 na bilyong peso. At doon niya nalaman ang pangalan ng may-ari at ang perang kinita nito mula sa Samsung. Literal na sumigaw si Kiara sa harap ng kanyang screen, hinihingi ang paliwanag kung ano ang ginagawa ng kapatid niyang si Otako. Tinanong niya si Otako kung siya ba talaga ang gumawa ng lahat ng ito. Ang kawawang Otako ay hindi makapagsalita, nakaupo lang na parang guilty habang nakatingin si Kiara sa kanya. Ibaba mo na ang sigarilyo, Kiara. Napakaganda mo para mamatay ng maaga. Sa wakas, tinanong ni Kiara kung bakit siya galit na galit. Doon niya ipinaliwanag na dahil sa ginawa nila, ang mga financial regulators ng bansa ay humihingi ng lahat ng dokumento ng kumpanya nila. Gusto nilang malaman ang bawat transaksyon na ginawa ng OTA, lahat ng binili, ibinenta, o ginawa sa bansa. Sinubukan ni Otako na tanungin kung naipasa na ba ang mga dokumento, pero sinabi ni Kiara na hindi ito ganoon kadali. Bukod pa rito, ang kumpanya nila ay nakaregister sa United States, o sa isang tax haven, kaya hindi basta-basta maibibigay ang impormasyon ng kanilang mga kliyente. Mateo, sa puntong ito, ay literal na napaluhod sa sahig, iniisip kung bakit sila ganito ka-harsh na tinatrato. Hindi naman sila gumawa ng anumang masama, di ba? Sinabi ni Kiara na ang mga regulators ay nag-iisip na ang ginawa nila ay tinatawag na insider trading, ito ay kapag nagtatrabaho ka para sa o may koneksyon sa isang kumpanya, at ginagamit mo ang impormasyon na iyon upang kumita ng pera laban sa kumpanya. Sa madaling salita, ito ay ilegal. At ang problema, kung ang lahat ng kita nila ay maituturing na hindi patas, hindi lang sila mawawalan ng 274 na bilyong peso, kundi maaari pa silang makulong ng 5 taon. Sa teorya, ligtas sila, pero hindi mo kailanman masasabi kapag politika na ang pinag-uusapan. Bigla na lang, sinabi ni Kiara kay Otako na ipaliwanag kung saan niya nakuha ang impormasyon at kung ano ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para gawin ang ganoong risky na hakbang. Ang kawawang Otako ay agad na itinuro si Mateo, na parang natatakot. Mateo, sa wakas, ay umamin na siya ang nagbigay ng impormasyon. Sa huli, ipinaliwanag ni Mateo ang lahat. Siyempre, hindi niya binanggit ang tungkol sa mga propasia o sa hinaharap. Sinabi niya na nang makita nila ang pagsabog ng telepono ni Otako, napansin nila ang ilang post sa internet at nagpasya silang magsugal matapos suriin ang sitwasyon. Mukhang tinanggap ni Kiara ang paliwanag, kahit na parang may kulang pa rin. Pero mukhang sapat na ito para sa kanya. Sinabi niya na ang mga taong tulad nila ay may puso ng halimaw, isang term sa finance para sa mga taong sobrang tapang at kayang mag-invest ng bilyon-bilyon ng walang takot. Ipinaliwanag ni Kiara na may isang malaking insidente noon kung saan ang ilang tao ay sinadyang pabagsakin ang isang kumpanya para kumita mula rito. Sa kabuuan, kumita ang mga taong iyon ng 50 bilyong USD, mas malaki kaysa sa kinita nila. At ngayon, ang buong financial market ay magdurusa dahil dito. Sinabi ni Kiara na ang kumpanya niya ay nawalan ng 80 milyong peso, 20 milyong USD, dahil sa kanilang maliit na kalokohan. Ang pagbabago ng perspektibo ni Mateo doon. Na-realize ni Mateo na ang pera ay hindi basta-basta lumilitaw. May pinanggagalingan ito, at kadalasan, may nawawalan para sa kanila. Sinabi ni Kiara na kung ang OTA ay isang kumpanya ng Pilipinas, matagal na silang tapos. Mabuti na lang at naka-register sila sa United States, o sa isang tax haven. Sa huli, tinanong ni Kiara kung ano ang plano nila sa lahat ng pera. Doon ipinaliwanag ni Otako na ang pera ay hahatiin sa ratio na 80 hanggang 20. Si Mateo ang kukuha ng 80%. Ang reaksyon ni Kiara, alam mo na, hindi niya gusto iyon. Agad niyang sinimulan ang pagbanat sa kapatid niyang si Otako, hinihingi ang paliwanag kung bakit ganoon ang hatian. Ipinaliwanag ni Otako na ang ginawa lang niya ay magbigay ng pera. Si Mateo ang nag-isip ng strategy at lahat ng iba pang bagay, kaya siya ang mas karapat-dapat.
Ang bida natin ay nauunawaan na sa mundo ng pananalapi, ang taong mas handang sumugal ay kadalasang nakakakuha ng pinakamalaking bahagi. Pero kahit na si Otako ang nagbigay ng halos lahat ng kapital para sa kanilang investment, si Mateo pa rin ang nakakuha ng mas malaking bahagi. Itinuro ng ate ni Otako na sa puntong ito, ang kumpanya ng Ota ay halos pagmamay-ari na ni Mateo. Tumango si Otako at sinabing, "Oo, alam ko. Pero gusto pa rin niyang magpatuloy sa pag-invest kasama ang kaibigan niya." Si Otako ay tila nagniningning, parang ginto, ngunit bago pa niya masimulan ang pagdiriwang ng tagumpay, agad-agad siyang binuhusan ng malamig na tubig ng kanyang ate. Sinabi nitong nagkataon lang na sinwerte sila sa pagkakataong ito. Hindi nangangahulugan na lagi silang tama. Sinabi ni Otako sa ate niya na mag-relax lang, dahil mayroon siyang magagandang ideya para sa kanilang mga susunod na hakbang. Bukod pa rito, nabawi na niya ang 520 milyong peso na una niyang in-invest, kaya teknikal, hindi na niya kailangan ng dagdag na pera. Sinabi ng ate niya na ipaliwanag ang natitirang bahagi ng plano. Doon niya inalok ang ate niya na sumali sa kumpanya, na may kasamang 3% na shares mula sa kanyang bahagi. Ano ang halaga ng 3%? Ito ay katumbas ng 8 bilyong peso, o 20 bilyong won. Hoy, artist, ano na naman ito? Bakit bigla na namang nag-drawing mula sa kakaibang anggulo na parang may invisible na upuan? Suko na ako, hindi na kita tuturuan. Alam ni Mateo na ang ate ni Otako, si Kiara, ay kumikita ng pinakamataas na 20 milyong peso, halos kalahating milyong dolyar, kada taon. Kaya ang ideya na makakuha ng 8 bilyong peso ng sabay-sabay ay tiyak na ikinagulat niya. Siyempre, dahil pinag-uusapan natin ang peso ng Pilipinas, mas mababa ang halaga nito kumpara sa dolyar, pero ito pa rin ay napakalaking pera. Sumang-ayon ang bida natin sa plano na kunin si Kiara at tinanong kung may alalahanin ba siya na si Mateo ang mag-manage ng lahat. Sinabi pa niya na hindi kailangang mag-resign si Kiara sa Golden Gate. Maaari niyang ipagpatuloy ang trabaho doon habang nagbibigay ng mahalagang impormasyon sa kumpanya. Sa halip na sumagot, sinabihan lang ni Kiara si Mateo na kumuha ng kape para sa kanya. Nagulat si Mateo, pero agad niyang naintindihan ang ibig sabihin nito, "Lumayas ka muna, talunan. Kailangan kong makipag-usap sa kapatid ko." Alam ni Mateo na si Kiara ang pinakamatalino sa kanilang lahat. Nakapasok siya sa isa sa mga pinakamagagaling na unibersidad nang walang kahit anong espesyal na tutor. Bukod pa rito, napakabata pa niya nang makapasok sa Golden Gate, isang